Okay. Sobrang curious lang talaga ako kung ano ang nangyari. Bakit may dalawang top 5 na pinost ang Miss Universo El Salvador Instagram, 'di ba? Ayoko kasing nag-o-overthink ako at saka ayoko pinag-o-overthink yung mga followers ko. Kaya himayin natin kung ano ang nangyari kanina and ano ba 'to, paano ba 'tong bakit nangyari 'to? Ba't may mga deleted posts, tas may mga bagong post. So, pag-aralan natin. And disclaimer lang, hindi po ako pageant expert, hindi rin po ako hindi pa ako Missology, part ng Missology. I'm just a fan of Miss Universe and as a support sa Miss Universe, gumawa ko na yan, yung mga announcement. Real time po ang announcement na yan. And ang magagaranti ko lang po sa inyo, editor po talaga ako, nag-aaral ako ng multimedia. So, alam ko yung mag-edit ng videos, gumawa ng mga simple posters. Katulad ng mga yan, ayan, yung top 20, top 10, top 5, and top 3 na announcement. Para sa mga followers ko, para sa mga hindi mga makanood, para ma-distribute ko kagad sa kanila kung sino yung mga winners natin, 'di ba? So, yun, may mga as an editor, may mga hindi lang talaga ako mapagtugma-tugma na kwento kanina. Bakit may biglang dalawang top 5? So apparently kanina si Miss Universo El Salvador, nag-post siya kanina ng top 5. Ito yung post niya, wait. Nag-post nga sila ng kanilang top 5 after i-announce nga sa Miss Universe kung sino yung top 5. Alam ka naman i-post nila yan 2 days ago. Na-predict na nila kung sino yung top 5, di ba? So, pinost agad nila. Agad-agad na yan post. Ano, makikita nyo, parang may 2 minutes ago. Ganyan. So, agad-agad yan. And, kung mapapansin nyo, ayan, Australia, Puerto Rico, Nicaragua, Philippines, and Colombia. And, hindi naman part si Philippines kanina sa announcement ng top 5, di ba? And ito pa, ito na, dyan na pala kayo. And then, meron din sila na-post din sila sa stories naman nila, yan, top 5, which is kasama pa din si Philippines, na dapat, ang ika-4 na in-announce ay si Thailand. So, lahat yan, deleted post na yung regular posting niya at saka story niya. Pero syempre, Pilipino nga tayo, di ba? Ang mga Pilipino talaga magagaling sa pagkuha ng screenshot, agad-agad makakapag-screenshot, makakapag-ipon ng resibo. Alam niyo naman magaling tayo sa pag-ipon ng resibo dahil takot na takot tayo sa BIR, 'di ba? Yan, so nakuha agad nila yung screenshot ng ng posting ng Miss Universo El Salvador na kasama si Michelle D sa top 5, which is hindi naman siya kasama sa announcement. Okay? And as a bida-bidang editor, 'di ba nga, kasi gusto ko mauna ako sa mga postings eh. Gusto ko maunahan yung mga Rappler, ganyan. Hindi, pero ayan, diyan ako nag-edit sa Adobe Illustrator. Ayun yung sample ng mga ginawa ko, diyan ako nag-ano. Ang system, ang ginagawa ko kasi hinintay ko yung announcement, tapos salpak nung picture nung ng kandidata, alam naman face mo ilagay ko diyan. So, salpak ng kandidata and then render, export, and then post. Ganon. Kasi, kailangan mabilis. Pagka-announce, agad, salpak agad, and then post agad para mauna tayo, baby. Di ba? Engagement yun eh. So, as an editor, meron kang tatlong option. Option 1, maghintay ka ng announcement sa live announcement mismo. And then saka mo i-edit lahat, ilalagay, sasalpak mo yung mga mukha nila, pangalan nila. And then render mo and then post. Option 1, kung doon ka kung doon ka nagre-rely. Option 2, kung may access ka na agad sa tabulation ng scores ng judges, 'di ba bago naman i-announce syempre na-tabulate na nila 'yon. So, ibig sabihin, option 2, ibig sabihin nabigyan ka na ng copy and then saka mo inedit yung ginawa niyan. Gano'n, 'di ba? Option 2. Option 3, may kapangyarihan ka ma-predict ang future at nalaman mo na sila ang mga winners, ang mga top 5, 'di ba? So, hindi kasama yung option 3 dahil para kang tanga. And again, as an editor, option 1 lang ang meron ako dahil wala naman akong access doon sa kanila dahil tinanggal nila ako sa GC ng mga judges dahil na-threat sila sa akin. Hindi part ako ng judges. Pero yun nga, option 1 meron ako dahil maghintay talaga ako ng mga announcement live. Kaya ang ilalagay ko talaga diyan si Australia, Nicaragua, Puerto Rico, Thailand at saka si Colombia. Pang-apat si Thailand, pang-apat siya. So kung ako, iisa-isahin kong sasalpak agad yan. Per announcement, bawat announcement ng mga names. And then mapopost ko kagad yan. Pag natapos na si pang-5, Colombia 2, para mabuo ang top 5.
So, sa part naman nung editor nitong Miss Universo El Salvador, kung puwede naman kasi option 1 and 2 meron siya. Ang option 1, 'di ba, so ano niya talaga mapapalitan niya 'to. Dapat si Thailand 'yan kasi, per announcement nga 'di ba, kasi may huli pang tinawag, eh. Pero kung option 2, kung may access ka nga do'n sa mga score sa mga judges, ibig sabihin, dapat si Miss Thailand yung nilagay mo dito kasi, ah, alam mo nga yung ano, eh, alam mo na yung ano, eh, yung mga score sa mga judges, eh, siya yung talagang nasa ano, final score at saka final top 5, 'di ba? Bakit Philippines ang nilagay mo ta's pinost mo? Yun ang tanong ko be. Tanong mo din ba yun? Hindi, yun nga, yun lang din yung tanong ko. Dun ako naguguluhan. Bakit ka magkakamali? Bakit ka magkakamali ng postings? Eh, pang-apat naman siya tinawag, hindi naman siya una or panghuli, 'di ba? So may chance ka pang para baguhin 'yan kung si Colombia. Basta mga gano'n na do'n ako talaga nahihiwagaan sa mga ganitong mangyayari. At saka meron pa nga 'di ba yung sa story, meron din siyang separate na posting for the stories. So do'n talaga curious ako at saka yun na nga, sobrang curious ako ta's dinelete nga niya dahil nagkamali siya ng posting, dapat si Thailand yon dito sa pang-apat. And then, yun na nga, kaya nagkagulo-gulo lahat ng mga panay, pati ako. Na-curious talaga ako, doon lang naman ako pinaka-nahiwagaan. And kaya ko naman ginawa 'to kasi I deserve an explanation. I deserve an acceptable reason. Piolo Pascual starting over again 2014. I have nothing against Miss Thailand. I love Thailand. I personally love Antonia. And ayan, chinat ko pa yung Thai friend ko si Nisa from Thailand. And sinuporta niya si Antonia doon sa El Salvador. And yan, talaga sobrang bet na bet ko din talaga si Antonia makapasok. And sana, yun nga, sana silang dalawa ni MMD, ganyan-ganyan. Pero anyhow, yun nga, it's just talagang naku-curious ako. Gusto kong sakalin yung ano eh, yung editor eh. Bakit ganon? Naku-curious lang ako or baka kasi meron, di ba? Baka may mekos-mekos. Charing.